Kabanata 1491. Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ay hindi isang komento sa pagganap. Na-upgrade ito sa isang insulto sa karakter ni Vera. Sa sobrang galit ni Vera ay nanginginig ang kanyang katawan, ngunit paano niya mapabulaanan silang apat na mag-isa? Higit pa rito, siya ay isang sopistikadong babae. Hindi siya katapat sa apat na mentor na patuloy na nagmumura sa lahat. Ikaw. Sa sobrang galit ni Vera ay tumalikod siya at umalis. Ayaw na niyang manatili pa sa studio. Sarkastikong sumigaw pa ang babaeng mentor, umalis ka dito dali. Huwag mong apektuhan ang mga huling kandidato na umaakyat sa entablado, basura ka. Napakamalasakit ni Vera sa kanyang dignidad. Matapos siyang insultuhan, pumunta siya sa backstage at tinapon ang mikropono sa isang tabi. Tapos, umalis na lang siya nang walang sinasabi. Agad namang lumapit si Aris sa kanya. Miss Jack Queen, huwag kang magalit. Huwag kang magagalit ha. Paano ako hindi magagalit? Ang mga taong ito ba ay sapat na mahusay para tawaging mentor? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako sasali sa variety show na ito. Ito ay nadaya, marumi, at kasuklam-suklam. Sa oras na ito, lumapit si Thomas at sinabing, hindi namin inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Ngunit, huwag mag-alala. Bibigyan kita ng kasiyas ang resulta. Pasensya na. Wala ako sa mood makipaglaro sa'yo. Agad na lumabas ng kwarto si Vera. Paglabas niya, nakita niya ang scalper na nagre-rekomende ng ibang tao na bilhin ang kanyang mga tiket. Tinulyapan ng scalper si Vera bago ito tumawa. Paano ito? Nabigo ka, tama. Palaging sinasabi ng mga tao na kung hindi ka makikinig sa mga may karanasang individual, mahihirapan ka. Kung nakinig ka sa akin at gumastos ng pera para makabili ng tiket, mangyayari kaya ito. Galit na sinabi ni Vera, hindi ka namimili ng mahuhusay na kandidato. Nakikipagsabuatan ka lang para kumita ng pera. Huwag mong gawing masama. Naglabas ng tiket ang scalper at sinabing, sino bang sikat na celebrity ang hindi gumagastos ng kaunting pera? Kung ayaw mong gastusin ang halagang ito, paano ka makakapasa sa audition? Halika, bumili ka lang ng isang tiket. Makakabawi ka pa ngayon. Bumabawi. Mas gugustuhin kong hindi sumali sa palabas na ito. Mas gugustuhin kong bumalik sa restaurant at maging regular na mga awit kaysa bumili ng tiket mo. Gusto nang umalis ni Vera. Lumabas si Thomas at sinabing, Vera, maghantay ka muna sandali. Ako ang nagmungkahi na pumunta ka rito ngayon. Kung aalis ka lang ng ganito, mabibigo ako sa trabaho ko. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, ginagarantiya ko na bibigyan kita ng kasiyas ang resulta. Isang kasiyas ang kinalabasan. Ano ang kasiyas ang kinalabasan na ito? Tanong ni Vera, ano pa ang magagawa mo? Sumagot si Thomas, kaya kung gawin ang anumang gusto mo. Umalaklak si Vera. Okay, I want all these scalpers to leave the audition site then. I also want all those despicable mentors to be replaced for the audition. Sa wakas, gusto kong bigyan ako ni Gemma Pick ng sign-a-pass. Kaya mo bang gawin ang tatlong bagay na ito? Oo naman. Natigilan si Vera. Lahat ng tatlo ay mahirap na kalagayan. Sa sobrang galit ni Vera ay nagtaas siya ng ganoong kahilingan. Hindi niya talaga inaasahan na papayag si Thomas ng walang kondisyon. Tiyak, hindi niya makakamit ang lahat ng iyon, di ba? Paano makakamit ng isang normal na tao ang mga ito? Bahagyang ngumiti si Aris at sinabing, Vera, bigyan mo lang kami ng pagkakataong itama ang aming pagkakamali. Napangisi si Vera. Sige, maghihintay ako at tingnan. Kaya naman, tinapik ni Thomas ang balikat ni Aris at sinabing, ipagkakatiwalo ko sa iyo ang pagtanggal sa mga scalper. Sige. Agad na tinawagan ni Aris si Flying Rooster mula sa Nocturnal. Ang Flying Rooster ay dalubhasa sa pagtulong kay Thomas sa mga katulad na problema. Oras na para gamitin siya. Pagkatapos, tinawagan ni Thomas si Samantha. Ito ay isang simpleng tawag. Hiniling na lang niya kay Samantha na maging low-key habang naglalakad ito at nanood ng audition kasama niya. Si Samantha ay hindi regular na individual. Nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Thomas, alam niyang may mali. Sa makatuwid, batay sa sinabi ni Thomas, nanatili siyang napakababa sa pagdating niya sa site. Pumasok siya sa backstage area habang walang nakatingin sa labas at tahimik niyang pinanood ang audition. Tanong din ni Samantha, Mr. Mayo, ano ang kawili-wili sa audition na ito? Nakakatuwa talaga. Mrs. Martin, you'll understand after you watch it, misteryosong sabi ni Thomas.
Kaya naman tumahimik si Samantha at tahimik na pinanood ang audition. Umakyat sa stage ang isang kandidato at kumanta. Mahusay ang kanyang mga diskarte sa pagkanta, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang kanta, pinigilan siya ng mga mentor. Pagkatapos nilang punahin siya ay pinalayas. Walang malay si Samantha. Tinaboy nila ang napakahusay na kandidato. Ang mga mentor na ito ay may mataas na pamantayan. Mataas. Anong biro? Hindi sumagot si Thomas. Tinamahan lang niya si Samantha at pinanood sa gilid. Maya-maya, may isa pang kandidato na umakyat sa stage. Ang pagkanta ng lalaki ay sobrang kawaila-hilakbot at ang kanyang boses ay wala sa tono. Gayunpaman, ang apat na mentor ay pare-parehong nagbigay sa kanya ng isang pass at kahit na walang tigil na nambobola siya. Ano? Anong nangyayari? Napatulala si Samantha. Ang mga mahuhusay na kandidato ay hinabol, ngunit ang mga bingi sa tono ay iniingatan. May mali ba sa tainga ng apat na mentor? O may mali ba akong naintindihan tungkol sa kanilang musika? Nagkibit-balikat si Thomas at sinabi sa kanya ang tungkol sa kritikal na problema na ang pagbebenta ng tiket. Napag-usapan niya ang tungkol sa mga mentor na nakikipagsabuatan sa mga scalper na nagbebenta ng mga tiket. Nang mabalitaan ito ni Samantha, nagalit siya at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ito ay katawa-tawa. Kabanata 1492. Kumastos ako ng malaking halaga para imbitahan sila na pumili ng mga kandidato para sa akin, pero nakipagsabuatan talaga sila sa mga scalper para iset up ako. Naatake na kami ng pamilya Gomez kaya hindi pa maraming outstanding candidates ang gustong pumunta pero ginagawa pa rin nila ito. Sa huli, lahat ng kandidato ay walang kakayahan. Ano ang silbi ng panunood ng palabas? Ginagalit nila ako. Dirdiretsong naglakad si Samantha papunta sa stage. Kinuha niya ang mikropono mula sa kandidato bago niya galit na pinagalitan ang mga mentor sa ibaba ng entablado. Baliw ka talaga. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang magbenta ng mga tiket at pumili ng mga kandidato dito? Natigilan ng mga mentor noong una. Akala nila kung sinong walang kaalam-alam na makikigulo doon at naghanda silang pagsabihan siya. Pero nang tingnan nila ang nakatayo sa stage, hindi kaya si Samantha ang kumuha sa kanila para sa audition. Sa isang iglap, natakot silang apat. Hindi nila inaasahan na biglang susulpot doon si Samantha. Nagayos na sila ng ilang undercover informant ng maaga para sila ay maabisuhan sa tuwing darating ang mga miyembro ng pamilya Martin, lalo na kapag ito ay isang big boss tulad ni Samantha. Bakit siya basite ng tahimik? Nagkatinginan ng apat na tao at mukhang tulala at sobrang takot. Kaway ni Samantha sa kanila. Ano ang tinitignan mo? Sagutin mo ako, sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang magbenta ng mga tiket dito? Iginagalang mo pa ba ang pamilya Martin? Masyadong seryoso ang pangungusap na iyon. Lahat ng mentor ay natakot kaya tumayo sila. Patuloy silang yumuko at humingi ng tawad. Paumanhin, Mrs. Martin. Gusto lang namin kumita ng dagdag na pera. Hindi naman talaga nakakasagabal sa auditions. Itatala namin ang mahuhusay na kandidato. Ang mga may kaunting talento ay aalisin sa susunod na yugto at hindi ito makakaapekto sa palabas. Hindi na nakayanan ni Samantha. Tinubukan pa ba nilang pagtakpan ngayon? Kayo ay isang grupo ng mga jerks. Ang tingin mo ba sa akin ay isang bulag at bingi? Wala ka bang ideya tungkol sa pagkanta ng mga kandidato noong pinayagan mo silang makapasa ngayon? Ang mahuhusay na kandidato ay hindi bumili ng tiket at patuloy mo silang pinapuna at iniinsulto. How dare to trash like you be mentor? Nakakainsulto ka sa salitang mentor. Galit niyang sigaw. Kinaway niya ang kanyang kamay at pumasok ang mga security guard. Sabi ni Samantha, palayasin mo itong apat na jerk. Gayun din, ipaalam sa Department of Legal Affairs para aidmande sila. Gusto kong gantihan nila ako. Maaari mong pag-isipan ang iyong mga aksyon sa kulungan. Nagulat ang mga mentor at patuloy silang nagsusumamo sa kanya. Pero, anong klaseng tao si Samantha? Tinadya niya ang sinabi niya at hindi siya kailanman nagpakita ng awa. Kung sinabi niyang gusto kanyang patayin, papatayin kanya. Labas. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang mga security guard ay sumugod para itaboy ang lahat ng mga tagapagturo. Pagkatapos, pumunta si Samantha sa backstage at hinaypan ang kanyang pangitaas sa likod ng mga eksena. Sa kabutihang palad, nalaman ito ni Thomas sa oras ngayon, kung hindi, ang pamilya Martin ay naging isang biro.
Lumapit si Thomas at sinabing, Mrs. Martin, anong balak mong gawin? Tagot ni Samantha, I'll change the 4 mentors now. Personal kong pipiliin ang mga mentor sa pagkakataong ito at gusto ko ang mga may marangal na ugali. Tsaka invalid yung auditions kanina. Gagawin natin ulit. Okay, you'll have to comfort the excellent candidates who were eliminated just now. Huwag mong ipadama sa kanila ang pagkabigo. Gagawin ko. Pagkasabi noon ni Thomas, lumabas siya ng studio, lumapit kay Vera, at mahinang ngumiti habang sinasabing, tinaboy ang mga mentor. Natupad na ang isa sa mga kahilingan mo. Laking gulat ni Vera. Hindi niya talaga inaasahan na talagang itataboy nila ang mga mentor. Talagang hindi inaasahan. May dalawa pa. Pero hindi ganoon kadaling dumating si Vera. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa loob sa isang kahangahangang paraan. Sila ay mga miyembro ng Nocturnal na isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng Flying Rooster. Lumingon-lingon si Flying Rooster at agad na nakita ang isa sa mga scalper. Lumapit siya at hinawakan ang leeg ng scalper nang walang salita. Inipit niya ang scalper sa lupa, itinaas ang kamao, at sinuntok. Bago pa maisip ng scalper ang nangyari, natanggal ang ilan sa kanyang mga ngipin. Sir, bakit mo ako sinuntok? Clueless talaga ang scalper sa dahilan. Hindi rin siya gaanong nagsalita si Flying Rooster. He just playfully explained, walang dahilan. Ayaw ko lang sa mga scalper. Kapag nakakita ako ng mga scalper, gusto ko silang suntukin. Was that a valid reason? Walang pakialam si Flying Rooster. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nahuli ng mga gangster ang mga scalper sa audition site at patuloy silang binubugbog ng isa-isa. Kadalasan, kapag ang isa sa mga scalper ay nasuntok, ang iba ay lumalabas at tumulong. Pero ngayon ay iba. Kapag may nabugbog na scalper ay agad na umalis ang iba dahil natatakot silang malaman. Kung tutuusin, ang mga scalper na ito ay takot sa malalakas ngunit mahilig mangbuli sa mahihina. Hindi sila masyadong nagkakaisa. Sa sandaling itinaboy ang mga tagapagturo, ang mga scalper ay wala ng magandang negosyo. Ngayon binubugbog sila ni Flying Rooster at ng kanyang barkada ng walang anumang dahilan. Walang scalper ang nangahas na manatili sa ngayon. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga ito ay sa pamamagitan ng mga suntok. Habang ginugulo sila ni Flying Rooster at ng kanyang barkada, nagtakbuhan ang lahat ng scalper kaya mas naging tahimik ang audition site. Hindi rin nagmamadaling umalis si Flying Rooster at ang kanyang barkada. Nanatili sila at pinananatili ang utos sa audition site upang maiwasan ang mga scalper o saber-tooth tiger na dumating at guluhin ang mga bagay-bagay. Nang makita ito ni Thomas, sinabi niya, Vera, natupad na rin ang iyong pangalawang kahilingan. Ang mga mentor ay pinalitan at ang mga scalper ay inalis na. Talagang tuwang-tuwa si Vera pero buong pagmamalaki pa rin niyang sinabi, hindi pa sapat iyon. Mayroon pa ring ikatlong kahilingan. Kailangang dumating si Gemma at maging mentor ko. Kabanata 1493. Sa totoo lang, sobra ang hiling na iyon. Dapat malaman na si Gemma ay isang sikat na mang-aawit at ang mga normal na tao ay hindi maaaring mag-imbita sa kanya. Si Vera ay hindi kapani-pani walang mapagmataas, ang tanging taong hinahangaan niya ay si Gemma. Dahil ang artistikong pamantayan, karakter at moral na pamantayan ni Gemma ay ang pinakamahusay, na siya rin ang higit na hinangaan ni Vera, ang isang katulad niya lang ang maaaring maging mentor ni Vera. Pero, may mag-imbite ba kay Gemma? Nasabi na ni Vera at imposibleng bawiin niya ito base sa kanyang prideful personality. Kaya, sa opinyon ng lahat, tiyak na hindi mananatili si Vera ngayon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nahirapan si Thomas. Instead, he nonchalantly said, napakadali ng kahilingang iyon. Tinawagan ko na si Gemma at pinapunto ko siya para personal na magturo sa iyo. Ano? Inisip ni Vera kung may mali sa kanyang tenga at tinanong niya, hindi ka nagbibiro. Tinawagan mo si Gemma. May number ka ba niya? Nagtawanan din ang ibang dumadaan. Tawagan si Gemma. Kaya niyang lokohin ang mga bata gamit iyon, ngunit walang ibang maniniwala sa kanya. Tumingin si Thomas sa kanyang relo. Ilang minuto ay dadating na si Gemma. Maaari kang maghanda ngayon at tingnan kung anong kanta ang kakantahin mo para kay Gemma. Huwag matanggal dahil hindi ka gumanap ng maayos. Hindi natin responsibilidad iyon. Hindi talaga alam ni Vera kung iiyak ba siya o matatawa.
Pakiramdam niya ay nagbubuga lang ng kalokohan si Thomas, ngunit nang magsalita si Thomas ay napakaseryoso ng ekspresyon nito. Mukhang hindi siya nagbibiro. Hindi niya talaga alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Sabi ni Vera, okay, maghihintay ako dito ng 15 minuto. Kung bago siya matapos magsalita, pumasok ang isang marangyang SUV at huminto sa parking lot ng audition site. Nang mabuksan ang pinto ng sasakyan, maingat na lumapit ang ilang bodyguard at tinanggap ang panauhin. Mukhang magiging big shot ito. Napunta rito ang atensyon ng lahat. Sino yun? Sino ang nagkaroon ng gayong dakilang pagmamayabang at pagmamalabis? Isang pares ng puting high heels ang lumabas sa sasakyan. Ito ay isang babae. Pagkatapos, dahan-dahang bumaba ng kotse ang babae at kitang-kita ng lahat ang mukha niya. Sa isang iglap, mga hiyawan ang narinig sa site. Gemma Pick, si Gemma. Diyos ko. May chance talaga akong makita si Gemma sa audition site. Ang galing ng variety show na ito. Nasaan ang camera? Tulungan mo akong kumuha ng ilang litrato. Labis na nagulat ang lahat. Itinaas nila ang kanilang mga kamera at nagpatuloy sa pagkuha ng mga larawan. Natural, ang pinaka-nagulat na tao ay si Vera. Hindi niya talaga akalain na kaya talaga ni Thomas na yayain si Gemma. Hindi lang yun, naglakad pa talaga si Gemma papunta sa kanila. Pagkatapos, yumukol siya ng bahagya kay Thomas bago ito ngumiti ng mahina sa kanya at sinabing, "Hello, Mr. Mayo." Kinamusta niya lang si Thomas. Nagulat si Vera kay Thomas at tinanong siya sa paraang nakakaloko, "Ikaw? Sino ka?" Tumawa si Aris at sinabing, "Ito si Mr. Thomas Mayo, ang chairman ng Sterling Technology." Ano? Napatulala talaga si Vera. Hindi niya inaasahan na ang lalaki, na patuloy na kumakain ng hindi nagsasalita at mukhang duwag sa restaurant kahapon, ay ang tunay na sikat na Thomas Mayo. Mabilis din siyang yumuko. "Ginoong Mayo, hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan kanina, kaya ako ay napakasakit sa iyo. Patawarin mo ako." Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. "Ayos lang. Natupad ko na ang 3 kahilingan na ipinangako ko sa iyo. Ngayon, depende na sa performance mo." "Oo naman." Tumango si Vera. Pagkatapos, habang nanonood ang lahat, kinanta niya ang kantang pinakamagaling niyang ginampanan sa harap ng lahat, Salt Lake City. Ito ay isang lumang tula sa isang bagong kanta, at ito ay isang country number. Kabanata 1494. Maganda ang lyrics, malambing ang kanta, at napakaganda ng malaanghel na boses ni Vera. Hindi napigil ang pumalakpak ng mga tao sa silid. Pagkatapos ng kanta, naghiyawan ang lahat, "Pass. Pass. Pass." Gayunpaman, bahagyang ibinaba ni Gemma ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay napuno ng ilang pag-aalinlangan. Agad namang kinabahan si Vera. "Kaya, paano ito?" Maya-maya, sumagot si Gemma, "Vera, ang ganda ng kanta at lyrics mo, at ang ganda ng tono mo. Pero napaka-technical ng iyong pagkanta. Hindi ka nakatanggap ng anumang profesional na pagsasanay, hindi ba?" Nalaman niya kaagad ang problema. Tumango si Vera. "Nag-self-taught ako. Hindi ko naiintindihan ang maraming bagay, at napag-isipan ko lang ito ng mag-isa." Umalaklak si Gemma. "Tama iyan. May puwang para sa talakayan sa paraan ng paghawak mo sa maraming bahagi. Ang tigas mo pa nga." Nang sabihin niya iyon, ibig sabihin ay tapos na si Vera. Medyo nadismaya si Vera. "Pero," sabi ni Gemma, "kailangan ng show namin ang magandang boses, hindi ang mga teknik. Kung wala kang sapat na mga diskarte, maaari mong matutunan at isagawa ang mga ito ng dahan-dahan. Pero, kung hindi okay ang boses mo, ibig sabihin mabibigo ka talaga. Vera, gusto ko ang boses mo, kaya bibigyan kita ng pass." Nabaliktad ang sitwasyon. Si Vera ay nasa buwan. Tuwang-tuwa siya na gusto niyang tumalon. Hindi maiwasang manginig ang mga kamay niya. "Salamat. Maraming salamat. May isa pang bagay." Tinuro ni Gemma ang sombrero ni Vera. "Bakit mo pa sinusuot ang sombrero para matakpan ang mukha mo? Hindi ba masyadong hindi nararapat yon?" Bahagyang nanginginig ang boses ni Vera habang sinasabi niya, "Ako. Hindi masyadong maginhawa para sa akin na tanggalin ang sombrero. Pasensya na." Nang sabihin niya iyon, naintindihan ng lahat. May kung ano sa kanyang mukha na hindi kaaya-aya para sa ibang tao na makita, kaya tinakpan niya ang kanyang mukha ng sombrero. Mabilis na sinabi ni Gemma, "Okay, hindi ka namin mapipilit na gawin iyon."
Vera, mangyaring maghanda para sa opisyal na kompetisyon mamaya. Inaasahan kong marinig ang iyong perpektong boses sa palabas. Magsisikap ako, masayang sabi ni Vera. This time, masaya ang lahat. Bago pa makapagdiwang si Thomas ay tumunog ang kanyang telepono. Nang ilabas niya iyon at tingnan, napansin niyang tawag iyon ni Georgia. Kamusta? Miss Diaz, may problema ba? Ginoong Mayo, libre ka ba bukas? Gusto kitang imbitahan sa lumang bahay ng pamilya Diaz. Kahit na tinawag itong lumang bahay ng pamilya Diaz, ito ay talagang isang napakalaking marangyang manor na na-renovate mula sa isang lumang bahay. Ang mga taong nanirahan doon ay ang mga executive ng pamilya Diaz. Hindi makapasok sa bahay ang mga ordinaryong tao. Hindi rin makapunta sa lumang bahay ng pamilya Diaz ang mga miyembro ng pamilya Diaz na hindi naman mataas ang antas. Matagal nang narinig ni Thomas ang tungkol sa presensya ng lumang bahay ng pamilya Diaz, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong bisitahin ito. Kaya, nang inimbitahan siya ni Georgie ngayon, paanong hindi siya pupunta? Siguro maaari niyang makuha ang isang mas mahusay na pakikipagtulungan sa pamilya Diaz at maglunsad ng isang mas agresibong pag-atake sa pamilya Gomez. Malaya na ako, matigas na sagot agad ni Thomas. Sige, mag-aayos ako ng sasakyan para sunduin ka bukas. Oo, pakidala rin ang kaba ng gamot mo. Ang kanyang mga gamot. Mukhang kailangan niyang magbigay ng isang konsultasyon. Sa katunayan, hindi basta-basta hahanapin ni George si Thomas. Hindi lang papasukin ng mga miyembro ng pamilya Diaz ang isang tagalabas sa lumang bahay na siyang pangunahing tirahan ng pamilya Diaz, alinman. Sige, dadalhin ko. Magkita-kita tayo bukas, Mr. Mayo. Kabanata 1495. Kinabukasan, inihanda ni Thomas ang kaba ng gamot at ang kotse ng pamilya Diaz ay dinala sa Sterling Technology upang kunin siya. At saka, dumating pa si George para personal siyang i-welcome. Sumakay si Thomas sa kotse at ipinadala siya sa lumang bahay ng pamilya Diaz sakay ng sasakyan na kanilang inayos. Habang nasa daan, medyo seryoso ang ekspresyon ni Georgia na ibang-iba sa nakasanayan niyang sarili na madalas magsalita at tumawa. Masasabi ng lahat na may iniisip siya. Ngunit, hindi siya tinanong ni Thomas tungkol dito. Kung maaari niyang pag-usapan ito, sinabi na ni George kay Thomas kung hindi niya ito kayang pag-usapan, hindi siya magsasalita kahit tanungin siya ni Thomas. Sumabay lang si Thomas sa agos. Gayunpaman, habang nasa daan, hindi pa rin maiwasang sabihin ni Georgia, Mr. Mayo, we're going to the old house this time to meet my sister-in-law, Lila Duncan. Ang kanyang anak ay may sakit at wala silang mahanap na lunas para sa kanya. Tinadya kitang irekomende sa kanya. Ginoong Mayo, kung mapapagaling mo ang anak ng aking hipag, ang iyong reputasyon sa pamilya Diaz ay lubos na bumubuti. Paano kung hindi niya ito mapagaling? Malaki rin ang problema, tama ba? Tanong lang ni Thomas, ang iyong hipag ay asawa rin ng padre de pamilya, di ba? Tumanggaw si Georgia. Ang anak ng asawa ng ulo ay magiging tagapagmana at batang master ng pamilya Diaz. No wonder sobrang kabado si Georgia. Anong klaseng sakit meron siya? Anong sintomas meron siya? Nais ni Thomas na makakuha ng ilang impormasyon ng maaga. Gayunpaman, paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Georgia na para bang may isang lihim na hindi niya basta-basta maibabahagi. Malalaman mo pagdating ng panahon, sabi lang niya sa payak na paraan. Natagpuan ito ni Thomas na medyo kakaiba. Hindi ba't pumunta lang siya doon para magpa-consulte? Bakit niya ito inilihim? Gayunpaman, sa isang malaking pamilya na tulad nito, magkakaroon ng lahat ng uri ng mga gawain na mahirap ibunyag. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na mahirap unawain. Makalipas ang isang oras, dumating ang sasakyan sa lumang bahay ng pamilya Diaz. Pagkatapos lamang ng ilang mahigpit na inspeksyon ay pinayagan silang makapasok sa lumang bahay. Matapos may parada ang sasakyan, sinundan ni Thomas si George sa isang villa. Pumasok ang kasambahay at ibinalita muna ang kanilang pagdating bago pinapasok si Thomas at ang iba pang mga tao. Pagpasok nila sa villa, may sala na halos 8 metro ang taas at maluho ang dekorasyon sa loob. May itim na piano sa kaliwang bahagi sa kabila ng main entrance. Ito ay mukhang isang bagay na hindi mabibili maliban kung gumastos ka ng hindi bababa sa milyon-milyong dolyar. Napakasopistikado ng layout ng sala at perpekto ang optical network at air circulation nito.
Habang lumilingon sila sa paligid, may narinig silang yabag. Isang magandang babae ang bumaba sa hagdanan na may kalong-kalong pusa. Siya si Lila Duncan, ang asawa ng padre de pamilya. Ang babae ay halos 40 taong gulang, ngunit siya ay nasa magandang pangangatawan. Ang kanyang anyo ay voluptuous, at ang kanyang mukha ay napakaganda. Kung hindi siya titignan ng mabuti ng mga tao, iisipin nila na siya ay isang batang 20 taong gulang lamang. Napakaganda ng damit at alahas na suot niya. Kung tutusin, ang kita ng pamilya Diaz ay pangunahing nagmula sa female market. Kaya naman, bilang asawa ng ulo ng pamilya, mas sophisticado si Lila sa aspetong iyon. Napangiti si Georgia at sinabing, "Lila, dinala ko si Mr. Mayo dito para sa iyo." Napatingin si Lila kay Thomas. Sa sandaling magtama ang mga mata nila, may pamilyar na pakiramdam si Thomas sa hindi malamang dahilan. Ngunit, sigurado rin si Thomas na hindi pa sila nagkikita noon. Isa ba itong ilusyon? O nagkita ba sila sa isang lugar at nakalimutan lang niya ito? Naramdaman ni Thomas na ang mukha ni Lila ay kahawig ng mukha ng ibang tao, ngunit talagang hindi niya ito maalala. Samantala, si Lila ay hindi masyadong magalang kay Thomas. Ang isang spoiled na babae na tulad niya ay palaging hindi kapani-pani walang mayabang. Kabanata 1496. Diretso siyang umupo sa isang upuan ng naka-cross legs. Hinaplos niya ang ragdoll sa kanyang braso habang nakayuko at sinabing, "Thomas, matalino kang tao. Niloko mo talaga ang hipag ko." Biglang naging tense ang atmosphere. Mukhang nalilito si Thomas nang marinig ito. Kailan niya niloko si George? Nagpatuloy sa pagsasalita si Lila, "May sama ng loob ka sa pamilyang Gomez pero hindi mo sila kakayanin. Kaya nakikikonsaba ka sa amin sa pamamagitan ng pambobola sa aking hipag. Naglagay ka pa ng 2 produkto sa aming V-Series. Mayroon kang suporta at nakakuha ka rin ng pera. Thomas, alam mo talaga kung ano ang mga pamato mo." Hindi alam ni Thomas kung paano siya sisigot. Sa madaling salita, hindi talaga niya nabola si Georgia. Pero, base sa kinalabasan, mahirap sabihin na hindi siya nakipagtulungan sa pamilyang Diaz para harapin ang pamilyang Gomez. Ilang sandali pa ay ipinagtanggol ni George si Thomas. "Lila, maraming beses ko nang sinabi sa'yo na desisyon ko na idagdag ang beauty cream at water beauty sa V-Series. Wala itong kinalaman kay Mr. Mayo." Napangisi si Lila. "Kaya ko nasabi na walang muwang ka. Georgia, niloko ka na niya, pero ipinagtatanggol mo pa rin siya." Nagalit si George kaya hindi siya nakaimik. Mahigpit niyang isinara ang kanyang kamao at pinandilatan si Lila. Gusto niyang magwala, ngunit buong lakas siyang nagpigil. Hindi rin inasahan ni Thomas na si Lila ay magkakaroon ng nakakabigla na relasyon kay Georgia. Sa madaling salita, si Lila ay napakalaki na hindi niya iginagalang si Georgia. Si Georgia ay kapatid ng family patriarch pero tinawag talaga siyang "walang muwang" ni Lila. Kung ibang tao lang ang nagsabi nito sa kanya, uutusan ni George sa kanyang mga nasasakupan na bugbugin siya. Hindi lamang siya mananatiling nakatayo doon at walang ginagawa. Tinaway ni Lila ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, Thomas. Ayokong tingnan ang mga nangyari sa nakaraan. Isa lang ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito ngayon at iyon ay para pagalingin ang anak ko. Kung mapapagaling mo siya, hindi ko papansinin ang panloloko mo sa pamilyang Diaz at kalimutan na ang lahat. Kung hindi mo siya mapagaling, pasensya na, pareho kayong matatanggal sa V-Series. Higit pa rito, makikipagtulungan din ako sa pamilyang Gomez para harapin ka. Ang iyong kakayahan ang magiging life and death deciding factor." Wala talaga siyang awa. Spoiled na babae talaga si Lila. Buo ang kanyang desisyon batay sa kanyang kalooban at sa anumang gusto niyang gawin sa sandaling iyon. "Oo naman. Pwede ko bang makita ang iyong anak?" Walang magawang sabi ni Thomas. Sumigaw si Lila sa loob ng bahay, "Ilabas mo ang young master." Ilabas siya. Sa edad ni Lila, dapat teenager na ang anak niya, hindi ba? Dapat nasa 22 years old na siya. Bakit kailangan siyang ilabas? Mabilis na nalaman ni Thomas ang sagot. Nakita niyang may bitbit na chihuahua palabas si Tara. Kinuha ni Lila ang chihuahua at sinabing, "Ito ang anak ko." Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya nitong nakaraang mga araw. Ayaw niya talagang kumain. Nabawasan siya ng ilang kilo. Pakitingnan siya at alamin kung anong sakit ang mayroon siya.
Nabigla si Thomas nang marinig ito at medyo awkward ang pakiramdam niya. Ibig sabihin ba nito ay aso talaga ang anak ni Laila? Tiningnan niya si Georgette at pati siya ay hindi alam ang sasabihin. Sa wakas ay naintindihan na ni Thomas kung bakit hindi na nagsalita pa si George sa loob ng sasakyan. Paano ito mababanggit sa kanya ni George? Nakita ni Laila ang ekspresyon ni Thomas, saka nagtanong, bakit? Hindi mo ba siya mapapagaling? Hindi isang veterinaryo si Thomas. Nagbibigay siya ng konsultasyon sa mga tao, pero hindi siya nagpapagamot ng mga hayop. Ito ay mahirap. Pero dahil nasa ganitong sitwasyon na siya, kaya niya pa bang tumanggi kay Laila? Kahit na hindi niya ito magawa, kailangan niyang gawin ito sa huli. Tumawa si Thomas at sinabing, madali lang sa akin ito. Kabanata 1497. Alam ni George kung gaano kagulo si Thomas. Para silang binubuli para sabihin sa isang medical expert na gamutin ang isang aso. Gayunpaman, si Laila ay pabago-bago at mapagmataas. Kung hindi pagagalingin ni Thomas ang aso, mas marami ang magiging problema niya. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Lumapit si Thomas. Bago pa siya makalapit ay patuloy na nag-growl sa kanya ang chihuahua. Gayunpaman, dahil hindi ito kumakain sa loob ng ilang araw, ang chihuahua ay napakahina at wala itong lakas na tumahol. Huminto sa paglalakad si Thomas at pinagmasdan niyang mabuti ang chihuahua. Ang pagsusuri, pagtatanong at pagkuha ng pulso ng pasyente ay hindi lamang kapaki-pakinabang para sa mga tao, pero ito rin ay kapaki-pakinabang na mga hakbang para sa mga hayop. Maingat na sinuri ni Thomas ang chihuahua, ngunit hindi niya matukoy ang anumang medical condition, kakaiba ito. Kumunat ang noo niya at nahihirapan siyang intindihin ang sitwasyon. Hindi ba niya naiintindihan ng mabuti ang mga hayop kaya hindi niya matukoy ang medical condition ng aso? Sa oras na ito ay sinabi ni Laila, nahihirapan ka yatang malaman ang kanyang medical condition, tama ba? Hindi ka nag-iisa. Nag-imbita ako ng more than 10 veterinarians para suriin siya, pero wala sa kanila ang nakapagpagaling sa kanya. Ang mga veterinarian na inimbitahan ni Laila ay mga high standards. Kung hindi mapagaling ng mga professional na veterinarians ang aso, mukhang magkakaroon ng problema talaga si Thomas. Sa sandaling iyon, may natuklasan si Thomas na ikinagulat niya. Parang may mali sa titig ng chihuahua. Ang mga aso ay napaka-expressive at ang kanilang mga titig ay puno rin ng mga emosyon. Hanggat pinagmamasdan mong mabuti ang kanilang mga mata, mauunawaan mo kung ano ang iniisip nila. Maya-maya pa, mahinang ngumiti si Thomas habang sinasabi, naintindihan ko na. Ang chihuahua na ito ay walang sakit. Walang sakit. Kung hindi ito nagkasakit, bakit hindi ito kumakain? Bago pa magpaliwanag si Thomas, isang lalaki ang pumasok sa loob na may dalang gamot at mapahamak na nagsalita. Saan nanggaling ang kumag na ito para sabihin ang kalokohang ito dito? Wala itong sakit. Kung wala itong sakit, bakit hindi ito kumakain? Itigil mo na ang pagsasalita ng kalokohan, okay? Nang lumingon ang lahat at tumingin, nakita nila ang isang medyo may edad na lalaki na bilog ang mukha at malaki ang tenga. Nang makita siya ni Laila ay agad itong ngumiti. Nandito na si Dr. Newman, sa wakas. Hinihintay kitang dumating. Ilang sandali pa ay bumulong si George kay Thomas, si Robin Newman ay isang sikat na veterinarian. Pumunta siya sa ibang bansa para gamutin ang ilang aso ng mga mayayamang tao at ngayon lang siya nakabalik. Tumango si Thomas sa kanya. Dumating talaga ang isang professional veterinarian, ito pala ang dahilan kung bakit natuwa si Laila. Iba talaga ang ugali ni Laila kina Thomas at Robin. Dr. Newman, talagang nakakamangha na nakabalik ka sa tamang oras. Tingnan mo kung ano ang problema sa anak ko, magalang niyang sinabi kay Robin. Lumapit si Robin at ngumisi habang nakatingin sa aso. Mukhang mahina ang anak mo. May ilang mga problema sa kanyang tiyan, pero huwag kang mag-alala, magiging maayos siya pagkatapos ng kanyang injection. Ganoon ka simple. Oo naman. Naglabas si Robin ng syringe sa kanyang medicine chest habang sinasabi, Mrs. Diaz, sinabi ko hintayin mo akong bumalik. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Nagdala ka pa ng nagpapanggap na doktor dito. Munti ka na itong magdulot ng malaking problema. Sinabi niya na walang sakit ang anak mo. Haha. Kung ito ay naantala pa ng ilang araw, ang anak mo ay mamamatay sa gutom. Medyo natakot si Laila sa sinabi niya, oo nga. Mabuti na lang at bumalik ka sa tamang oras, Dr. Newman.
Tumingin siya kay Thomas bago niya tinuro ang labas at sinabi, alam ko na agad na sinungaling ka. Pwede ka nang umalis dito. Labas. Ilang sandali pa ay pinayuhan siya ni Georgia. Si Mr. Mayo ay hindi isang professional veterinarian, kaya hindi mo siya masisisi kahit na nagkamali siya. Laila, hindi mo kailangang. Kabanata 1498. George, gusto mo bang sabihin na gusto mong mamatay ang anak ko ng walang kabuluhan? Hindi ito ang sinusubukan kong sabihin. Napangisi si Laila. Georgia, sa tingin ko kailangan mong mag-aral na maging mas matalino. Tumigil sa panloloko ng mga tao. Thomas Mayo, pwede mong lokohin ang aking hipag sa pandaraya na ito, pero kahit ako ay gusto mo rin linlangan. Hindi pwede. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, simula ngayon, pareho mong aalisin ang iyong mga products sa V-Series. Hindi lang iyon, pero makikipagtulungan ako sa pamilyang Gomez para pabagsakin ka. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Lumabas ka na ngayon din. Naging nakakakilabot ang sitwasyon. Nakaramdam ng pagkabalisa at galit si Georgia. Alam ng lahat na ang pinakamabentang produkto sa V-Series ay beauty cream at water beauty. Kung bigla nilang inalis ang dalawang best-selling products, bababa ang kanilang benta at makakaapekto rin ito sa reputasyon ng pamilyang Diaz. Higit sa lahat, mayroon siyang magandang relasyon kay Thomas. Paano kaya siya makikipagtulungan sa pamilyang Gomez para harapin si Thomas? Bago pa makapagpaliwanag si George kay Thomas, ipinagpatuloy ni Laila ang pagmamaliit kay Thomas. Akala nila magagalit si Thomas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa lang siya ng walang pakialam at sinabing, Mrs. Diaz, walang sakit ang anak mo. Kung mag-inject ka lang ng kahit ano sa kanya, hindi mo siya pagagalinggan kundi mas lalong mapapulala sa kanyang sitwasyon. Bakit mo sinasabi yan? Labas. Hindi na nagsalita pa si Thomas. Tumalikod na siya at umalis, habang agad naman siyang sinundan ni Georgia. Lumabas silang dalawa ng bahay at sumakay sa kotse. Mr. Mayo, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ito. Pasensya na. Pero makakasiguro ka na aabisuhan ko ang aking sister-in-law mamaya nang hingi ng tawad si Georgia. Umaway si Thomas at sinabing, hindi na kailangan. Kailangan lang nating umupo dito ng tahimik ng ilang minuto. Naniniwala akong maiintindihan ito ni Mrs. Diaz. Maiintindihan rin ito. Umalaklak si George sa sinabi, Mr. Mayo, hindi mo yata naiintindihan ang ugali ni Laila. Siya ay isang munting prinsesa na spoiled sa aking kapatid. Kahit na siya ay nasa 40s, ang kanyang karakter ay hindi naiiba sa isang bata. Gusto mong maintindihan niya, ikaw. Imposible talaga. Kahit na sinabi niya iyon, confident pa rin ang pananalita ni Thomas, naniniwala ako na hindi ganoong klaseng tao si Mrs. Diaz, kaya wag kang mag-alala, malalaman niya ito mamaya. Hindi nakaimik si Georgia. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Thomas. Ang magagawa lamang nila ngayon ay ang maghintay at hilingin na mangyari ang mga himala. Lumipas ang 5 minuto. Pagkatapos, lumipas ang 10 minuto. Paglipas ng 12 minutes, isang himala ang nangyari. Nagmamadaling tumakbo palabas ng sala ang kasambahay papunta sa kanilang sasakyan. Ilang sandali pa ay nag-aalalang nagtanong ang kasambahay, nandito pa ba si Mr. Mayo? Nagulat si Georgia. Mukhang bumaliktad ang sitwasyon. Nandito pa rin ako, walang pakialam na sinabi ni Thomas. Nag-aalalang sumagot ang kasambahay, Mr. Mayo, iniimbitahan ka ni Mrs. Diaz na bumalik. May emergency siya at nakikiusap siya sa'yo na tumulong. Ano? Nagtataka si George kung mali ba ang narinig niya. Nakikiusap ba si Laila, ang isang babaeng tulad niya? Nagdesisyon ba talaga siya ng kusa? Imposible ito. Kilala ni George si Laila sa loob ng maraming taon at hindi kailanman nangyari ang ganoong bagay sa nakaraan. Inawi ni Thomas ang kanyang manggas bago niya itinulak ang pinto. Miss Diaz, sabay na tayong pumasok. Sige. Sa makatuwid, pumasok si George sa sala kasama si Thomas sa pangalawang pagkakataon. Pagpasok pa lang nila sa sala, napansin nilang nakahandusay na sa lupa ang chihuahua. Nanginginig ang katawan nito at patuloy na bumubula ang bibig. Parang anumang oras ay mamamatay na ito. Kabanata 1499. Sa oras na ito, si Laila ay nakalupasay sa lupa at siya ay sobrang stressed na ang kanyang ulo ay puno ng pawis.
Si Dr. Newman ay napapaligiran pa ng ilang security guard kaya hindi siya nakatakas. Kung namatay ang chihuahua ng napakabilis, hindi maganda ang kahihinatnan ng buhay ni Dr. Newman. Ilang sandali ay tinuro ni Laila si Robin. Wala kang kwentang doktor. Tingnan mo ang ginawa mo. Kung may mangyari man sa anak ko, gusto kong pagbayaran mo ang buhay mo. Masyadong seryoso ang mga sinabi niya. Bakit inihahambing ang buhay ng aso sa buhay ng tao? Gayunpaman, walang nagdududa sa sinabi ni Laila. Base sa kanyang karakter, naniniwala sila na gagawin niya ang mga walang pusong bagay na tulad nito. Agad na lumuhad si Robin. Miss Diaz, hindi ko talaga alam kung bakit ito mangyayari. Hindi ko sinasadya. Pakiusap huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Basura ka. Itinaas ni Laila ang kanyang kamay at binigyan ng sampal si Robin na nag-iwan ng pulang palad sa mukha nito. Hindi naman nagalit si Robin. Sa halip, ipinakita pa nito sa kanya ang kabilang bahagi ng kanyang mukha. Miss Diaz, sinampal mo ako ng maayos. Pakisampal ang kabilang pisngi ko para mailabas ang galit mo. Hanggat pwede siyang manatiling buhay, gagawin niya ang anumang bagay gaano man ito kababa at kaliit. Hindi na kinaya ni Thomas na makita ito. Talagang nakakasuka siya, at kahit siya ay gusto ng samuka. Lumapit siya at tumingkayad bago tumingin sa chihuahua na bumubula ang bibig. Tinabi ko na sa'yo noon na ang chihuahua ay walang sakit at dapat hindi mo ito in-inject. Ilang araw na itong hindi kumakain, kaya mahina ito. Kung bibigyan mo ito ng in-inject ito, paano nito makakayanan ng gamot? Tinabi niya. Habang nagsasalita si Thomas, naglabas siya ng medicine chest. Ilang sandali pa ay tinanong ni Laila, Thomas, pwede mo bang gamutin ang anak ko? Susubukan ko. Nagsimulang magsagawa ng acupuncture si Thomas sa chihuahua. Tumigil sa panginginig ang chihuahua pagkatapos niyang magpasok ng ilang karayom. Pagkatapos, malinaw na nakabawi ang katawan nito. Ginamit ko ang mga karayom para mapawi ang mga healing properties sa katawan nito. Hanggat kumakain ito ng pagkain at nagpapahinga ng ilang araw, mabilis itong gagaling. Bumalik lang sila sa unang problema. Ilang sandali pa ay sinabi ni Laila, pero hindi ito kumakain ng kahit ano. Biglang humalaklak si Thomas. Hindi ito kumakain dahil ito ay may sakit, ngunit dahil ito ay nagtatampo. Nagtatampo. Napatulala ang lahat. Itinuro ni Thomas ang ragdoll sa sopa at tinanong, Mrs. Diaz, naniniwala ako na binili mo itong ragdoll kamakailan, tama ba? Tumango si Laila. Oo, binili ko to noon kailan lang. Wala pang isang linggo. Simula noong binili mo ang ragdoll, inalagaan mo na ito, tama? Siyempre, sabi ni Laila. Kailangan kong mahigpit na kontrolin ang tatlong pagkain nito araw-araw. Niyayakap ko rin ito, at gabi-gabi kaming magkatabi. Mula ang pasang ito sa kakaibang kapaligiran. Kaya kailangan ko itong pretuhin ng mas mabuti para kumalma ito at para magkaroon ng magandang relasyon sa akin. Tama iyan. Inabot ni Thomas ang ulo ng chihuahua at sinabing, ang mga aso ay parang tao. Ang mga aso, lalo na ang mga chihuahua, ay napaka-emosyonal. Mas emosyonal sila kaysa sa mga aso ng iba pang mga species. Nararamdaman nito ang anumang emosyonal na pagbabago sa may-ari nito. Mrs. Diaz, itinuon mo ang iyong pansin sa ragdoll at pinabayaan ang chihuahua, kaya nagsaselos ito. Gusto nitong makuha ang iyong pansin at maging malapit sa'yo, kaya gumagamit ito ng isang matinding pamamaraan. Ito ang tinatawag ng mga tao na pag-aalboroto. Hindi lang ganito ang ginagawa ng mga tao, kundi ginagawa rin ito ng mga aso. Kung patuloy mong tatretuhan ng maayos ang ragdoll, tatanggi ang chihuahua na kumain hanggang sa mamatay ito. Matapos pakinggan ng lahat ang paliwanag ni Thomas, sa wakas ay na-realize na nila ito. Habang maingat itong pinag-isipan ni Laila, mukhang posible talaga ito. Kasunod ng pagbili ng kanyang ragdoll, naging kakaiba ang ugali ng chihuahua. Kabanata 1500. Sa simula, ito ay tumatahol buong araw, ngunit pagkatapos, tuluyan na itong tumigil sa pagkain. Hindi nakakagulat na maraming mga veterinarians ang hindi alam kung ano ang problema. Lumalabas na hindi pala ito nagkasakit. Nagtatampo lang ito. Lumapit si Laila para yakapin ang chihuahua. Inaplos niya ang maliit na ulo nito at sinabing, Baby, bakit ka nagtatampo? Mahal pa rin kita. Ilang sandali pa ay sinabi ni Thomas, madali mo itong mapapakain. Kailangan mo lang magpanggap na lumayo sa ragdoll at pagkatapos ay tatretuhan ito ng mas maayos. Pagkaraan ng ilang oras, kakain na ito.
Pagkatapos nito, ginawa ni Laila ang sinabi ni Thomas. Katulad ng sinabi ni Thomas, nagsimulang kumain ang chihuahua pagkaraan ng ilang oras. Pagkatapos kumain, napansin agad nila na gumaling na ang chihuahua at patuloy itong sumunod kay Laila. Tuwang-tuwa si Laila nang makita ito. Natural na gumanda ang kanyang kalooban nang malaman niyang okay ang kanyang anak. Inikat niya ang kanyang mata kay Robin at sinabi, "Pwede ka nang umalis, walang kwentang veterinarian. Maswerte ka ngayon. Kung hindi dahil kay Thomas, pinatay na kita." "Salamat, Mrs. Diaz. Salamat, Mr. Mayo." Matapos magpasalamat ni Robin, tumakas siya ng malungkot ang kanyang mukha. Hindi niya kayang manatili ng kahit sandali sa takot na magbago ang isip ni Laila. Pagkatapos nito ay sinabi ni Laila kay Thomas, "Mr. Mayo, sorry talaga. Pasensya na sa carelessness ko. Isa kang lalaking may tunay na kakayahan. Hindi nakakapagtakang magkagusto sa'yo ang kapatid ko." Umiti si Thomas at walang sinabi. Tinitik ni Laila ang kanyang mga daliri. "Maghanda ka kaagad ng tanghalian. Iimbitahan ko si Mr. Mayo sa lumang bahay ng pamilyang Diaz para kumain. Ito ay isang napakagandang imbitasyon. Dapat malaman ng isang tao na ang karamihan sa mga tao ay hindi nagkaroon ng mga pagkakataon na makapasok sa lumang bahay ng pamilyang Diaz, lalo na't kumain sa loob ng kanilang bahay." Masaya rin si George para kay Thomas. "Ilang sandali lang ay bumulong siya, bihirang mag-imbita ang aking hipag na kumain sa bahay. Mr. Mayo, nakakamangha ka talaga. Basta't magkaroon ka ng maayos na relasyon sa aking sister-in-law, pwede pa tayong mag-cooperate sa future at talunin natin ang pamilyang Gomez." Ilang sandali pa ay handa na ang tanghalian. Sina George, Thomas, at Laila ay magkasamang kumain ng maraming pagkain. Dinampot ni Laila ang baso ng alak at nag-toast kay Thomas. Habang nag-e-enjoy sila sa handaan ay nagkukwentuhan sila at sabay na nagtatawanan. Napakasaya ng kapaligiran. Parang bata ang ugali ni Laila. Kapag gusto niya ang tao ay tatretuhan niya ito ng mas mabuti, habang ang hindi niya gusto ay papatayin niya. Ang ganitong uri ng babae ay madaling pakitunguhan. Sa parehong pagkakataon, hindi rin siya madaling pakitunguhan. Ito ay dahil napakabilis magbago ng kanyang ugali at siya ay unpredictable. Pero hanggat kaya niya itong pasayahin, magiging magalang ito sa kanya. Habang kumakain sila ay sinabi ni Laila, "Mr. Mayo, pinagaling mo ang aking anak, kaya dapat akong magpasalamat sa'yo." Marahan niyang tinapik ang mesa gamit ang kanyang kamay at biglang sinabing, "Bakit hindi na lang ganito? Sasama ka sa akin sa Animal Forest sa Zephyr City ngayong hapon. Bibigyan kita ng maliit na surpresa." Animal Forest. Hindi pa sumasagot si Thomas, pero hindi na nakaimik si George dahil sa sobrang tuwa. Ilang sandali pa ay sinabi niya kay Thomas, "Mr. Mayo, alam mo na ang mga babaeng shoppers ang target ng pamilyang Diaz. Bukod sa mga cosmetics, skincare products, damit, alahas, at iba pang karaniwang female products, ang pamilyang Diaz ay may isa pang kayamanan, at iyon ay ang Animal Forest. Ang bawat babae ay may minamahal na maliliit na hayop. Ang Animal Forest ay isang paraiso ng animal pets para sa mga female consumers, at gusto nila ito. Malaki ang kinikita dito. Hindi na kailangan pang magsalita ni Georgia. Kailangan lang niyang ipaalam kay Thomas na nagbibigay ng maraming pera sa kanila ang Animal Forest. Paniguradong matutuwa si Thomas sa sorpresa ni Laila.